Hello guys, kumusta? Tingnan nyo bago na design ng Starlink website. Dito may makikita tayong bagong look at bagong pages tulad nito. Then ito sa Rome. So nag-redesign sila ng website. Ito naman sa boat. So itatakil natin to. I-discuss natin yung mga changes. Then yung mga pricing, may bago silang pricing table na design and mga service plan. Then, dito pala sa pag-order ng Starlink sa new website, same pa rin yung process. Nagbago lang talaga yung user interface niya. Then, makikita natin sa Starlink map na hindi na nasa waitlist yung Metro Manila. Then, ito may bago. Itong Starlink Direct to Cell. Ito, makakaroon ng cellphone tower sa space. So, ang target client nila dito is mga telecom. I-further discuss natin yan. Tara guys, simulan na natin. Nga pala guys, huwag niyong kalimutang i-like yung ating video at mag-subscribe din. Salamat. Ito pala guys, i-check muna natin kung ano yung hitsura ng Starlink website dati. So, ito yung user interface nung nag-pre-order pa sila. So, way back 2021 pa yan. So, ito siya. Isa ako sa mga nag-pre-order dati. So, yung parang reservation niya is $99 or nasa 5,000 pesos. Ayan. So, malaki yung improvement sa layout at sa design ng website. Then, ito naman yung design niya nung nag-sale. So, nagbago lang naman dito yung pricing. So, kaya ito yung pinakita ko sa inyo. Then, ito pa rin yung niya. Laki ng improvement. Bago na kasi yung design ng Starlink dish. Then, ito na yung bago. So, ito makikita nyo. May tatlong na blocks. Then, ito yung mga sections. Then, panoorin natin tong video na to. Ayan. So, parang pinipresent nila yung kung ano yung features ng Starlink. Paano siya gumagana. So, ganito yung traditional satellite. Then, ito naman yung satellite ng Starlink. Tawag sa kanya is LEO. Then, ito yung laman ng Starlink kit. Then, ganito yung pag-setup. Simple lang guys. Pakadali DIY. Then, ganito sa mobile app. Yan. Kaya niya sa malamig or mainit na panahon. Yan, napakalaking tulong ng Starlink lalo na sa mga remote area. Basta kita yung langit, clear view, then walang obstruction like mga puno na malalaki. Ayun guys, ito yung mga dagdag nilang So, ito dati na to. Same content, new lang section. Then ito din yung dati. Then 30 days trial pa rin sa sa hardware. If walang defects, pwedeng i-return or refund. Full refund siya in case ayaw nyo gamitin yung services ng Starlink or nagbago yung isip nyo or hindi siya gumana sa location nyo. Then ito yung mga pages. Start tayo sa home or residential. Same pa rin yung pricing niya, $2.7 per month and yung 28 sa hardware. So nasa around 29 plus siya pag may shipping na. So ganun pa rin. May bago siyang nadagdag na plan, priority, 1 terabyte, 12,992 per month. So, unlimited siya. Pa rin. So, ito pa rin yung mga dating data. Bago lang yung mga images na ginamit. Then, sa what's in the box, ito yung mga yun pa rin yung dati. Then, pinapakita nila ngayon yung mga accessories. Same 30 days trial. And check natin yung ROM. Nagbago na rin yung images na ginamit sa background. So 3.3 per month, 28,000 pa rin yung dish. Same pa rin. Then ito may mga bago silang plan. So ito mobile regional. Then may mobile global. So 12,200 per month. And only pa rin siya sa pag nasa lupa lang. Then itong mobile priority na 50 gig. So pwede siya sa in motion sa mga sasakyan.
So, ang maganda dito, pwede kang maglaro or mag-remote work kahit saan lugar. Pag naka-roam. Then, pwede siyang ma-pause and pause yung billing. Yun yung maganda dito sa roam. Kaya nag-switch ako ng roam. So, ito yung sample usage. So, ito yung sasakyan na in motion. Then, ito yung what's in the box. Then, ito pinapakita nila yung mga accessories. Dati hindi yan pinapakita. Ayan. So, maganda yung design ng website nila ngayon. Then, dito meron silang review na taga Pilipinas. Ayan, ito siya. So, basahin nyo na lang or check nyo doon sa website. Then, next natin itong sa boat. Mas mahal siya. 100,052,942. So, nasa 154,000 na. Then, 12,200 per month. Kaya mas mahal siya kasi siya. Yung high performance na plat. So, ito siya yung mga available service plan. Ka-indicate naman yung download speed and upload speed. So, umaabot pala na siya ng 220. So, ito yung maganda sa mga seafarer. Ayan, may mga mobile priority plan na mas mahal. Then, ito, pwede kayo mag-call sa kahit nasa dagat. Safe siya, global coverage, pay as you go. Then, ito yung what's in the box. Kaya mas mahal siya, marami siyang accessories and high performance plat na siya. So, ito siya. Pinakita na rin yung mga accessories na compatible sa kanya. Then, ito naman guys, check natin yung business. So, dito, marami silang target businesses. So, nandito yung mga peak site, land mobility, maritime at aviation. So, start tayo dito sa peak sites. So, request a sales. So, hindi pa siya available sa website na pinapakita yung pricing. So, pwede kang mag-submit dito sa form nila kung interested ka. Then, ito yung mga sample nila na mga target client nila. Construction, retail, and agriculture. Then, may mga support sila 24/7. Kahit saang lugar ka pa. Dito yung mga niya, what's in the box. So, high performance siya. Pero, hindi siya flat. So, kaya mas mahal yung pricing niya. For sure yan. So, next natin itong mobility. So, nandun pa rin. Sa katulad din siya ng pricing ng ng pang boat. Nasa around 154,000. And ito yung mga target nila. Sa emergency service help, sa tracking, construction, sa train. So, pwede ito sa train pala. Sa energy. Basta sa lahat ng kahit umaandar na sakyan pwede. Ito ata sa bangko ata na to, armored car na to. Din ito, parang bus ata to. Ayan. So, ang gamit nila dito is itong high performance na plat. Kaya siya, mas mahal. So, next natin itong maritime. So, same lang din sila ang pricing. Kung sa boat at sa maritime, halos same lang naman sila eh. Pares lang sila nasa dagat na in motion. Ayan. So, only pa rin naman sa pag na sila, dumaong na sila sa pier. Mahal lang talaga yung niya. So, ito yung mga target client nila, merchant vessel, commercial ship, fishing. Yan. Siyempre mga private private boat. Ayan. Ito yung mga accessories. So, ayun guys. Ito yung mga sa business. Siyempre itong aviation. So, mga mahal na to. $25,000 per month na yun. So, ito pala ang bago guys. Wala na sa waitlist yung Metro Manila.
Pwede nang gumamit ng residential. Good news to sa ibang interested gumamit ng Starlink or as backup. Dati itong Hulu din nasa siya, wait list kasi doon, parang marami nang gumagamit ng Starlink. Then dito sa specification, hindi naman to nila in-update. Same content, same UI pa rin, katulad nung nakaraan. So yun. Then ito yung isa sa bagong page, service plans. Parang ginawa na nila ng table. Dati kasi nasa PDF file lang to. So ito, may breakdown na. Makikita nyo na yung comparison. Yung dati kong video, nakaano pa yan yung pricing yan. Naka US dollar dito. Nakaano na in Philippine peso. So at least makikita nyo yung features. Yan. Yan yung mga monthly cost niya. Ito, mobile priority. Pwede sa InMotion at Ocean. Yan. Then ito guys yung bago, yung direct to cell. So pinakang nito concept, i-eliminate na nila yung yung walang signal na lugar. Hindi na maging issue yung dead spot or kahit nasa ka pa ng bundok, walang tower, makakapag-text ka or call. So magiging available siya guys sa starting 2025. So bali ito yung concept pag nasa remote area ka. Hindi ka mahirapan na ka-receive ng text like mga OTP, mga ganun, lalo sa mga e-wallets like GCash, Maya, mga ganun. Laging kailangan ng OTP. So bali ito yung pinakang diagram sa yung target nila or yung concept nila, yung use cases. So plano nilang maglagay ng cellphone tower sa space. So ganito siya. So may Starlink satellite sa outer space, then ko-connect sa ground station. Then halimbawa nakipag-partner sila sa Globe or Smart, ayun, pwede na nilang makakonect yung kanilang mga tower. Ang magko-connect ngayon is yung ground station. Basta yung pagpasa ng data, yung flow from tower ng Globe at Smart, then ipaprocess dun sa nila, system nila. So ito talaga yung pinaka main goal nila, eliminate yung dead zone or yung dead spot na area. Kahit nasaan ka makakapag-text ka or call. So ito na yung mga nila, mga partners nila, yung mga cellular telecommunications, like dito sa US yung T-Mobile. So wala pa dito sa Pilipinas, wala pa yung Globe at Smart. So check natin to, T-Mobile. So nag-announce na sila sa kanilang blog article page. Ayan. So na-feature din yung itong news na to sa PC Mag. So by 2025 guys, ini-expect nating malalunch na tong ganitong features. Supported niya pa rin yung mga normal phones. Sana mag-avail yung Globe and Smart para dito. And wala sanang additional charge, or meron man, minimal lang or maliit lang. Ayun guys, kung may question kayo, comment down below lang. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you on my next video.